Yo, what's up mga Lodi? Eto, subukan naman nating silipin yung loob ni All Powers Volex P300. So para sa mga gustong malaman or mapanood yung review ni Volex P300, ay lalagay ko sa description or punta kayo sa channel ko tapos scroll nyo makikita nyo. Ang dami kong review nito. So today ay bubuksan natin, sisilipin natin yung loob niya. Curious lang ako at gusto ipakita sa inyo. Okay? And siguro nandito yung kanyang screw. All rubber guys yung kanyang damper. So nandito yung kanyang screw. Yan, bitin. Hindi niya abot yung sipit-sipitan. Abot. Yun. Ito pala mga Lodi ay meron pala siya mga lock. So kailangan natin siyang gamitan ng ito yung ganito. Tawag ba dito spanner? Ito lang. Meron pala siya mga lock. Yun oh. Yun. So yun yung dapat matanggal natin. So ayan siya mga Lodi. Medyo mahirapan lang sa pagtanggal kasi nga marami siyang lock dito. So kailangan yung tiyagaan talaga. Huwag kayong gagamit ng metal kasi masisira siya. Maluluganggang siya. So ayan, tanggalan natin. Ayan, bumalik yata ulit siya. Ayan. Iyon. So ayan siya mga Lodi. So ito yung kanyang blower. Yung quality niya talaga ay parang ano na rin siya, EcoFlow yung quality ng board. Yung design parang EcoFlow na rin siya. So yan mga Lodi, nagpalit na naman tayo ng camera kasi nga yung ginagamit nating GoPro kusa na siyang nag-shutdown. Ewan ko ba, palitin na siguro. So yan, yung kanyang battery terminal. Meron siyang fuse dito, 30 ampere ang isa, equivalent of 60 ampere. Ito ay malamang hindi ako nagkakamali ay current sensor. Mga capacitor. Ito yung kanyang DC-DC converter from battery to higher voltage. Ito naman yung kanyang mga IGBT para sa kanyang output. Ito yung kanyang mga MOSFET from input. Ito yung kanyang DC output. So ano siya guys, quality din siya. Para siyang EcoFlow talaga yung design. So yan mga Lodi, natanggalan natin yung kanyang battery at ang naiwan na lang ay yung main board at yung kanyang display. So yan. And dito sa kabila, nandito yung kanyang mga additional mga parts. At akala ko ay gumamit na sila ng makabagong mga chip or yung tinatawag na gun chip. Hindi pa rin pala, kundi mga SMT na mga transistors. So dito, parang ito yung kanyang rectifier diode. And ito naman yung kanyang DC-DC boost converter ng mga transistors. Meron siyang fuse dito. Ito yung fuse niya na 30 ampere na dalawa. And kung hindi ako nagkakamali, itong section na to para sa kanyang MPPT from solar. So 110 watts lang naman yung kanyang maximum. Baba lang naman. Ang importante dito, malakas yung kanyang AC charger. So malamang nandito yon kasi gumamit na rin siya ng bidirectional inverter. So yung apat dito ay para sa kanyang output and yung apat ay para sa kanyang H-breed na diode. Yan. Multifunctional na diode. Pwede siya maging diode, pwede siya maging IGBT.
Maganda kasi nga gumamit na sila ng parang hybrid setup. Oh, mga bus bar, oh, grabe. Bus bar niya para sa kanyang battery. Kung tutusin, mas malupit pa kung maglagay ng bus bar si All Powers compare kay PowMR. Si PowMR mga ordinaryong jumper lang ginamit eh. So dito yung kanyang tawag dito back converter para sa battery to charger ng cellphone. So support tayo siya ng 18 watts at 100 watts na power delivery para sa type C. Galing. So ito pa okay na rin siya. Sulit na rin siya. Compare sa mas sa bagay budget naman siya, mumurahin din naman klaseng mga power station. Pero sulit mga lodi. Sulit naman siya. Alright. Kung para sa akin, kung papipiliin ako, mas gusto ko ito compare kay Bluetti na Elite 10. Si Elite 10 kasi dalawang battery lang yung laman sa loob, 6 volts. Ito 12 volt. Si EcoFlow gumamit siya ng 18 volts. Ayos. Mas mas quality compare kay Sa bagay si Elite kasi nasa 200 watts lang naman siya. Ito 300 watts. Pakita ko ng malapitan. Bidirectional na inverter yung ginamit nila dito. Galing, di ba? Kasi yung mismong inverter niya, yun na rin yung kanyang AC charger. Then supported siya ng UPS. Yun yung maganda rito eh. Yun yung malupit. Ito yung kanyang solar input, papunta din eh. Malamang dito yung papunta. So ito naka-isolate lang to from low voltage and high voltage. Ito yung low voltage area at ito yung high voltage na area. Kikita nyo guys, para siyang basa pero coated yan guys. Naka water protection. So dahil nga sa SMD siya, yung init ay tatransfer niya through board. Then yung board papunta sa kabila ay sa kanyang heatsink. So yan nakadikit. Ganyan din naman yung kay EcoFlow. Effective na naman siya. Then ito yung kanyang blower. So natanggal ko yung battery at sobrang hirap niyang bunutin kasi nga nakadikit pala siya ng ganito. Check natin kung pwede natin siya. Matatanggal na pala. So yung BMS niya mga lodi ay nandito sa kanyang mainboard. Yan. So ito ay battery lang talaga dito. Ito yung kanyang battery. Yan o. Then dito yung kanyang temperature sensor. Bale 4S. Then yung battery niya ay 20 AH ang isa. 3.2 lithium iron phosphate. 4135. At naka-weld. Yan, naka-weld siya guys. Welded type. Lupit din, di ba? Ang kaibahan lang nila kay EcoFlow kasi, si EcoFlow ay IP65 yung kanyang battery. Ito kasi napaka-critical pag mabasa. Marami siyang idadamage kapag nabasa. Yun din ang maganda kay EcoFlow. Si Bluetti hindi pa sila waterproof yung kanilang battery. Hindi kagaya ni EcoFlow. Naka-weld type. Welded siya mga lodi. Ganito ba ito talaga? Parang hindi siya naka-weld sa kabila. Pala to? Yung klaseng battery pala na nandito yung kanyang terminal sa kabilang side. So ito yung positive, negative dito sa bandang labas niya. Diba? Parang 18650 na yung kanyang body, yun yung kanyang negative. Positive yung nasa gitna yan dito. Positive, negative. And positive, negative. Kaya pala hinahanap ko kanina, parang hindi siya naka-weld dito sa kabila. Ganun pala. 20 AH yung isa na lithium iron phosphate. Mataba.
So yan mga lodi, tapos na natin siyang i-assemble. Check natin. Yun, okay naman siya. Yun lang talaga yung display, medyo nalalabuan ako. Yung AC. And dapat may display dito kahit LED man lang. Yung DC. Yun o. And test din natin yung kanyang voltage. Baka maya display lang yun, walang kuryente. Ayan. 230 AC, then yung kanyang frequency. Ayun. So, ayos na siya mga lodi. Napaka-stable. 60 Hz. Yan. So, yun lang talaga. Malabo yung display. Walang mga indicator dito. And all the way naman ay all goods naman siya mga lodi, mga bossing. So, ayos. Okay na okay siya.